Bakit ba kailangan ng Diyos lagi na susunod? Why don't I define things for myself? Oh, ingat kayo dyan, ha? Ingat kayo. Bakit? Yan ang lagi sinasabi ng mundo ngayon. Kasi ang lagi sinasabi ng mundo ngayon, pakinggan mo sarili mo. Kung anong inisip mong tama, yun ang tama. Tama ba yun? Nadidinig nyo lagi, di ba? Basta ako, ito ang paniniwala ko. Walang ibang makakapigil sa akin at makakapalit sa isip ko. Sarili kong desisyon ito. And we are redefining a lot of things. Ayoko nang banggitin, baka mayroon akong gusto kong maging sensitive. Pero sa mundo lang ngayon, sa mga issues lang ngayon, kahit issues ng mga kandidato, mga tumatakbo, di ba, tinatanong sila tungkol sa same-sex marriage, sa divorce, sa mga moral issues, sa death penalty, sa abortion. Tignan nyo, ha? I want to be sensitive and I want to be politically correct. But, you know, we're talking about the Bible here. Tignan nyo, sa lahat ng isyong yan, issue yan versus sabi ng Diyos at sabi mo. Paniniwala ko ito eh. Wala kang pakialam sa akin. Karapatan ko ito. Sa isang banda, tama yun ha, na dapat magkaroon ka ng paniniwala mo. Ang taong walang paninindigan sa sarili, na naniniwala lang sa ano sasabihin, mali din yun. Ha? Yung taong walang sariling prinsipyo, mali din yun. Pero hindi sa lahat ng bagay. Bakit? Tanong nyo sa akin, bakit? Pwede kang magkamali. At pwede magkamali ang mundo. Ilang beses na nga nagkakamali ang mundo. At ilang beses ka na nagkakamali. Hindi bali ako magkamali. Basta ako nagdesisyon para sa buhay ko. Okay lang. Wala tayong away. Huwag kang beast mode. Pero sinasabi ko lang, bukod sa sana'y pakinggan mo ang sarili mo at pakinggan mo ang opinyon ng mundo. Sa totoo lang, yung opinion mo naman, sinasabi mo lang, paninindigan mo yan. Pero ang totoo niyan, nakigaya ka lang din eh. Sa mga nadinig mo na, bakit sa Amerika? May tatanong, bakit sa ibang bansa? Pwede. Bakit sa ganun ganyan? Dapat tayo. Kaya ka lang naniwala dyan kasi nadinig mo yung iba, ganun din. Kaya ito lang paalala ko sa inyo. Pakinggan nyo sarili nyo. Pakinggan nyo sinasabi ng mundo. Hindi naman palaging mali yan. Ha? Tama ka naman. Hopefully madalas. Hindi naman palaging mali ang mundo. Pero huwag mo lang kalilimutang pakinggan ang Diyos. Kasi ang Diyos ang hindi magkakamali at hindi sasablay. At sinasabi ko kahit sa mga estudyante namin grade 4, grade 5, grade 6, ang Diyos ang pakikinggan mo kasi siya may gawa sa'yo. Kaya ang gusto mong malaman kung paano ka tunay nagagana. Saan ka galing, saan ka pupunta, tanong mo dun sa nag-assemble sa'yo. Gets nyo? Ang Diyos, sa Diyos ka tunay na magtitiwala dahil habang ang Diyos ang hari mo, habang buo ang tiwala mo sa Diyos, lahat yun okay. Aayon. Kapatid, nasaan ka ngayon? Well, Barcelona Academy, feast. Pero, ibig sabihin yung buhay mo. Nasa Eden ka ba? O nasa Babylonia? Nasa Eden ba ang buhay mo kung saan ang Diyos ang naghahari? Upang ikaw ay may kapayapaan, kasaganaan, dahil nakikinig ka sa orihinal na plano ng Diyos sa buhay mo. O gusto mo palagi ikaw na susunod kahit alam mong medyo sablay na. Kaya yan ang mensahe natin. Come back to Eden. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you!